Pero ang gagaling po ng delivery ng kanilang po servisyo sa mamamayan. Well, sa pagiging abogado, actually, konti lang naman ang percentage ng abogado sa Kongreso. Ang mas importante po ay dapat ang congressman ay alam ang problema na nalubigan at alam kung paano solusyonan. Kaya kami si Congressman IGB po, 25 years na po yan, nasa public service, kaya po bilang si staff po ni Congressman IGB, alam na po namin kung paano po tumakbo, kung paano ang problema ng congressman at paano susolusyonan. Alam po namin kung paano po ng pondo at alam namin at kilala po namin kung lahat po nang nasa mga iba-ibang agencies. Magbabalik po ang TVNet News Live. Welcome to Generica! Maintenance namin, dito binibili. Sigurado ako sa quality. Maintained ang visa. Naka-aircon eh. Pwede ka pa magtanong sa pharmacist. Alaga kami! Tiwala ako. Sa Generica. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Kalinsabay ng mithiing higit na mapangalagaan ang mga kabataan sa posibleng maging epekto at tumaas ang bilang ng mga batang nagkakaroon ng tigdas. Umarangkada na ngayong araw ang Measles Rubella Supplemental Immunization Campaign ng Department of Health sa ilalim ng temang Iligtas sa Tigdas ang Pinas. Kaugnay nito, unang tinungo ng mga kawani ng City Health and Sanitation Department ang Barangay Libi sa lungsod kung saan sinuyod ng mga ito ang bawat kabahayan upang istriktong ipatupad ang door-to-door immunization strategy na layuning mabakunahan ang lahat ng mga batang edad 9 na buwan hanggang 75 buwan o 8 taong gulang. Dahilan naman sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin ang pasok sa mga pampublikong eskwelahan sa lungsod. Siniguro naman ng mga kawani ng CHSD na kung hindi nila mababakunahan ang mga bata ay muli nila itong babalikan kung saan nilalagyan nila ng tanda ang lahat ng mga kabahayan upang malaman na nabigyan na ang sinumang bata na nakatira dito ng nasabing bakuna. Samantala, tinatayang 30,700 ang mga kabataan ang inaasahang mababakunahan sa lungsod, ngunit kung may makikitaan nila silang mga bakasyonistang bata na sakop sa naturang programa, ay bibigyan rin nila ito dahilan sa wala naman anilang nag-o-overdose sa ganitong bakuna. Natupok ng apoy ang ilang kabayang ito sa Barangay Ilaya, lungsod ng Calapan sa pagitan ng alas 2:30 hanggang alas 3 ng hapon kanina, 1 ng Abril. Matapos na mabilis na pumalat ng apoy sa lugar, dulot na rin ng malakas na hangin. Naging mabilis naman ang pagresponde ng mga kawani ng PSD at PFP Calapan sa tulong na rin ng iba pang ahensya gaya ng Calcedeco, Chinese Chamber at maging ang ambulansya ng PSD na nakaantabay din sa lugar. Maliban naman sa kanila, agaran ding umaksyon ng ilang mga residente dito na nagtulong-tulong upang maapula ang apoy. Dahil na rin sa biglaang pangyayari, pagkataranta naman ang makikita sa mga naninirahan dito, samantalang hinagpis ang maririnig sa mga naapektuhan nito. Sandali!
Oh, buksi!